Tila nabunutan po ng tinik. Sana kami rin, pati yung mga magsaka po ng Hacienda Luisita, matapos ilabas ang desisyon ng Korte Suprema na ipamigay na sa kanila ang lupain ng Hacienda. Agad nagbunyi ang mga magsaka matapos bumoto ang 14 na may estado pabor sa pagbibigay ng mahigit 4,000 hektaryang lupa sa mahigit 6,000 qualified farmer worker beneficiaries nito. Bagyang presyuhan, susundin ay ibabase po yan sa 1989 market value ng lupa kung saan naabot lamang sa 40,000 pesos kada hektarya. Pero ang United Luisita Workers Union nananawagan sa pamunuan ng Hacienda Luisita Incorporated na partehan pa rin daw sila sa lupang naibenta. Ito yung 500 hektarya ng lupa na naibenta na sa RCBC, Luisita Industrial Park at Luisita Realty Corporation. Pati ho yung 80 hectares na nabigay sa pagpapagawa sa SCTEX. Mamaya po sa Talagang Igan, yan po ang ating magiging paksa. Maaari kayo mag-post po dito sa facebook.com/unanghirit at sa pamagitan ng Twitter, twitter.com/unanghirit. Alright, samantala, ibang balita tayo, tama ng bala sa ulo ang kumitil sa buhay ng lalaki nakitang nakahandusay sa daan sa gitna ng gulo sa Silverio Compound sa Parañaque nitong Lunes. Base po yan sa isinagawang post-mortem examination ng National Bureau of Investigation. Unang sinabi ng Parañaque Police na blank bullets ang kanilang ginamit. Pero inaamin na nila ngayon na may nagpaputok nga ng live ammunition sa kanilang hanay bilang warning shot. Malinaw sa rules of engagement ng PNP, bawal po ang mag-warning shot sa mga demolisyon. Ayon kay Senior Superintendent Billy Beltran, mga miyembro daw ng SWAT ang may dala ng baril ng mga oras na yun. 8 SWAT ang umaming nagpaputok ng live ammunition, pero para lang umano takutin ang mga nagwawalang residente. Isinasailalim na sa ballistics test ang lahat ng mga baril ng SWAT ng Parañaque PNP, kabilang na po ang 2 M14 at 13 M16 rifles. Pero ayon sa mga pulis, hindi lamang daw sila ang may dala ng baril ng mga oras na yon, kundi maging ang mga residente. Patunay daw dyan ang mga narecover ng PNP na basyo ng caliber 38 at bala ng shotgun na maaaring ginamit na bala ng sumpak. Galing naman nila mag-warning shot. Ang sabi ni Secretary Robredo kahapon, plastic bullet. Okay, parang empty Hindi bullet. blanco, plastic bullet. Yung ginamit. Pero kaya lang. So, nakakasakit pa rin yun dahil bunggo nga masakit. Pero nakakapatay ba yun? Hindi, iba ganyan Hindi, din. oo. Pero the fact na may namatay, May meron talaga may baril. At Ang like, kaliwanag. hindi mo lang alam kung kanino nga. Yung plastic bullet, nakaka-stun. Hindi, Pero ang hindi warning siya shot, naka- saan ba tinututok yun? Diba sa taas? Sa taas. Kaya lang, kung sa taas, di ba may Bababa. mga... Goes Bakit out, sakal pa rin? Pero ang paano- rules nila At sa yung ganyan nakita talaga? sa video, kitang-kita na sunod-sunod naman, dire-diretso maasinta. Diba? Saka sa Ang demolition. problema, pag sinabi ng pulis na parang panakot lang, di sa susunod na may demolition, hindi na matatakot yan. Dahil sinabi Kung mo, may mga panakot maril, lang. panakot lang. Hindi na, yan, tingnan mo, bumabalik siya Paano diretso. nga bumabalik Tsaka, siya? kung yung sinasabi nilang pang warning lang, di ba, sa taas yun, bakit sentido tumama dun sa lalaki? Inasinta rin yun. Galing naman Saka niya, parang di ba? nagpaputok kang gano'n, may sumabay sa'yo, hindi mo naman, di ba, akala okay lang pala magpaputok na, di ba? Saka bawal din talaga sa demolition na magpaputok, diba? Ng live. Hindi talaga. Hindi talaga pwede. So Wala that in mo kalaban itself, na may civilian dyan eh. that in itself may paglaban Mali na eh, eh. mali ang Dapat makilala sino yan. Maraming mga paglabag dito sa nangyaring ito. At kita Saka po sa snap, sinasampal, hinahataw pa eh, diba? Sa ibang balita naman, patuloy pa rin po ang isinasagawang negosasyon sa standoff sa Panatag o Scarborough Shoal. Pero sa kabila nito, wala pa ring tigil ang pangingisda ng ilang Chino sa naturang lugar kung saan kabilang sa kanilang inaani ay ang mga endangered marine species. Sa katunayan, Lunes, 7 Chinese fishing vessel ang naobserbahan ng Philippine Coast Guard na nagtatrolling o sumusuyod sa karagatan gamit ang makakapal na net at nag-aani uli ng giant clams o taklobo at corals. Kahapon, nakaalis na ang 2 sa 7 Chinese fishing vessels na iligal na nangingisda sa Panatag Shoal. Pero nanatili roon ang 2 Chinese maritime surveillance vessels para magbantay sa iligal na pangingisda ng mga Chino. Hamon naman ng DFA sa China kung matibay daw ang pinanghahawakan nito, dapat pumayag silang ayusin ang standoff sa International Tribunal for the Law of the Sea o ITLOS. Basta raw ang Pilipinas, pinanghahawakan ng international law kung saan malinaw na meron tayong full sovereignty o pag-aari sa Panatag Shoal. Wala pang bagong pahayag naman
ang Chinese Embassy, pero ayon sa kanilang tagapagsalita, iginiit nito ang hangad ng China na maayos ang standoff sa diplomatikong paraan. Yung trolling na yan, makasisira, hindi lang sila makakuha ng gamit. Masisira nila yung dagat. Everything that it passes, Ngayon yung mga sa sira. Taclobo na yun, di ba? May report pala na elementary pa lang, yung mga bata, tinuturo na sa Chinese ang Kanila yun. Scarborough Show. Kanila na. Lahat ng nasa South China Sea. Pero sabi nung may nakausap ako. Kaya tayo naman, West Philippines Philippines. Sea. Ah, Pero for the longest time, ang South tawag China natin, Sea South talaga. China Sea ang nakalagay. Even sa mga mapa, di ba? Baho de Masinloc. Eh, di ba sa Sambales, Masinloc, Sambales? So may yeah. ganun din tayo. Hindi, oo. Kaya nga Baho de Masinloc. Oo. Ibig sabihin, sakop siya ng Masinloc, Sambales. Sambales. Ay, Ang nangyayari kasi ngayon, parang ano lang parang titigan lang Oo. Kahit kiniklaim natin na sa atin, tapos nangingisda sila, hindi natin mahuli. Kasi pag once na may ganong aksyon na tayo, ano yun? It means war. Exactly, Diba? kasi Ayaw naman natin pagdating dumantong doon, sa ayaw din alam na natin yun. kung sino mananalo. Exactly. Ano hanggang saan? Anong Although, gagawin natin? they're accusing us kasi of, diba, tying up with the Americans. Sila naman sa Russia ngayon. So, ano yun? Sa superpowers, paglalaban-laban na lang ba ito? Hindi, malayo. At ang pinaglabanan Kasi is not pare-pareho happen. naka-schedule yung pare-pareho naka-schedule yung military exercises natin tsaka yung naval Kataon lang exercises talaga. na matagal na yan. Ano mangyayari pag hindi bumigay ang China, hindi tayo pagbigyan? Oh, alam niyo, di ba? This is ours. So, what will Bibigay happen? yan. Ang laki ng mamimili natin sa China. Pero buong Gusto nila. Pero buong Yung mundo, galit sa akin. kanila. They're the second superpower. So, what can we do? Wala nang military ano ngayon. Eh, pag sinabi, Hindi kaya. Hopefully Una, maayos sa international sabihin mo na court. super pa, hindi nila kaya makipagdigma sa Pilipinas. Talong-talo sila. So ito lang talaga. Paano kaya? Wala nga tayong kalaban-laban. Di lahat ng bansa kakampi sa atin. Halatang bully na yun. Para underdog. pag hindi Pero hindi nag-supply yung nag-supply China sa lahat ng Alam mo, bansa, pumoporma wala lang din sila. tayong gamit. Talagang to protect yung kanilang mangisda dahil ano naman sasabihin ng mamamayan nila. Diba? Ang tingin nila sa Scarborough, kanila. Pag hindi naman sila nagpadala ng mga pandigbang ano doon, protektado yung mangisda nila, magagalit naman sila sa gobyerno nila. Ba't nang pinababayaan yung mangisda namin? Kaya ganun lang yun pormahan lang yan, titigan lang yan. Tigan nga lang kung sino Poaching. unang Wala- bibigay. wala- Pero ang Hindi. ending, habang nagtitigan tayo, yung environment yung sinisira. Yes. Yun ang, yun ang, Yes, At saka yung mga actually, mga mangingisda doon. Kaya nakikita natin, inihimok apektado natin na rin sila eh. yung international community to react. Titigil Diba? lang Based sa law. Titigil lang yung, yung titigan nila pagka wala. Nakalbo na yun, sabihin nila, okay, it's yours. Move on to the Pero talagang pinapanatili din natin na nakabantay din Yes, tayo doon. yes. Sana may Hindi mga natin bahala rin bibitawan. sa Tama babantay. lang din guys. yun. Hindi natin bibitawan yun. Samantala, ayan, hintayin natin kung ano mangyayari talaga Susunod dyan. na kabanata. Samantala, hindi nalaman mo sa mga BIR na baketa. padala nyo doon para. Nagkalat ang mga nagtitinda, kundi maging sa mga ibabaw na mga footbridge. Ang ilan nga footbridge sa Metro Manila, mistulan ng Tiangge sa dami ng tinda. Kahapon, isumama po ang GMA News sa sinagawang clearing operation sa sidewalk sa Aurora, Cubao. Pero tila nakatunog ang mga tindera at paspas na iniligpit ang kanilang mga paninda. Agad naman pumanhik sa footbridge ang mga tauhan ng MMDA sa kasinita ang mga vendor. Ang mga nakapwesto sa Monte de Piedad, nagpula sa makita ang mga tauhan ng MMDA. Ayon sa ahensya, matagal na raw nilang problema ang pag-okupa ng mga vendor sa mga footbridge na tawiran dapat ng mga tao. Isa sa mga solusyon na iisip nila para matugunan na ang problema ay ang posibleng pagbibigay ng window hours sa mga vendor para hindi makasagabal tuwing rush hour. Hindi, parang kinukonsulti pa rin yan. Eh, hindi, footbridge nga yan eh. Sa Bawal footbridge talaga. nga eh, di ba? Oo. Ang hirap ko, surrender ka sa... Ang matin niya, pag in-interview yung mga tindera, alam niyo ng bawal. Pero kinakalakal lang naman lang yung kahirapan. Sabihin nila, Pero naman binibigyan mo. Ayan, katulad niyan, sa ilalim Babalik at din. babalik. Meron Doon sila din mga nakatira. nakatira. Sila nakatira. Yan. Mahirap din talaga. Paano mo gagawing walkable city ang Metro Manila kung yung mismo mga tawiran Yes. and obstructed, di ba? At hindi siya safe sa totoo lang dahil hindi mo na alam kung saan po pwedeng may mga pickpockets na nandun din sa gilid, di ba? Kunwari nagtitinda. Kunwari nagtitinda. Pero mandurukot pala. Hindi. Marami rin talaga. Pinatay na nga yung intersection, wala nang tawiran. Nilagay yung tulay para tawiran, wala rin tawiran. Wala na, nilipad na lang yun. Para gusto mo na lang lumipad. Kahit i-offer mo sila ng mga balik probinsya, ayaw din nila. Talagang Hindi, nandito okay lang na naman. yun. Pero kasi Nakikita binibigay- kasi sila dito eh. Pero alam mo, may mga ilang studies din kasi, 40 years na rin. Kumbaga, minana na lang din nila kasi yung mga The way tirahan of nila, life. way of life. 40 years na rin sila dito. So biglang pag tinanggal mo sila, saan sila ngayon So, wala pupunta? silang probinsya, Talagang in other litong-lito words. talaga. Oo, din, wala din probinsya. Okay, pasadahan na po natin ang ating Ronda Reports.
Patay ang isang menor de edad matapos barilin sa Barangay Commonwealth, Quezon City. Hinala ng mga otoridad, posibleng kaso ito na mistaken identity. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar? Yes, Igan, patay ang 16 anyos na kinilala sa pangalang Carlo Morales matapos mag-overlin sa may basketballan